Bakit ganyan naman kayo? Katuwa naman. Isa yung Sorry bili po, ko sorry sa po. sama-sama. Isa ka pagpalayan gabi. Mapapalaki ba? Sabi ko baka late na ako. Kumusta? Okay lang po. Okay lang naman po. Masaya po. Kamusta po Masaya kayo? po. Puro tawa itong mga to. Okay, Masaya lang po let's kami. start. Ano to research nyo? Research? Hindi po. Research nyo to? Hindi po. Para po sana, sa isa po naming subject, gagawa po kasi kami ng proposal po. Related po dun sa interview po namin sa inyo po. Bigat naman ng gawain. Sige. Oo, pasensya na. Kailangan ba nakapormal? Kakagising ko lang. Okay, sige. Mahalaga masagot ko yung mga tanong niyo. Tagasan kayo? Sorry. Makakalimutan na. Batangas po. Batangas. Okay, nasa Iloilo ko ngayon. Sige, simulan na natin. Pupunta po sana kami sa inyo. Kaya, Sa Iloilo. Nagbabakasyon ako. Let's start. okay, sige po. Before po kami mag-start, tatanong po sana namin kung okay lang po na i-record po namin yung magiging pag-usap po natin. Parang wala naman akong magagawa. Sige na, i-record nyo na. Sige na. Sige po. Kinakabahan po kami. Char. O, ako lang. Huwag gawain, ako lang to. Kalma lang. Sige po. Sorry po. Game na. Magsisimula na po kami. Pag-game. Pasensya kayo po. Sorry po. Nakakatuwa na. Baka may script kayo. May script ba kayo? O baka Kasi nauna po namin lahat. Di ba? Sige. Okay po. Sige. Magandang gabi po. Kami po ay mga mag-aaral mula sa Batangas State University. Bilang kahingan po ng isa naming kurso, kayo po ay naimbitahan namin na ma-interview upang makakala po ng mga kasagutan patungkol po sa mga katanungan tungkol sa hamon na naranasan po ng mga guro sa kanila pong pagtuturo sa mga mag-aaral. So, ngayon po, ako po yung magpapakilala. Ako po si Angelica Moran Villanueva at kasama ko po ang aking mga kapwa kamag-aral na sina. Ako po si Christine Lagos. Ako po si Mary Jane Miravite. Ako po si Maria Angel Aslan Bicho. Ako po si Cyril Nicole Alpolintan. At ako naman po si Angela Joy Vimoog. Mula sa Basilyan ng Sekundaryang Edukasyon, Medyoro sa Filipino. Kami po'y nagagalak na makasama kayo ngayong gabi. Ngayon po, dahil kami po ay tapos ng magpakilala, nais ko po sana kayong bigyan ng oras na ipakilala po ang inyong sarili. Maaari po ba? Ano po yung kaba? Isang pagpalayang gabi sa inyong lahat. Ako si Binibining Marky Garcia sa Filipino. Ngayon ay nagtuturo sa Santiago Zobel. Hawak ko ay senior high school, 28 taong gulang. Okay, maraming salamat po. Nabanggit niyo po, ma'am, na kayo po ay nagtuturo sa paaralang sinabi niyo po. Ilang taon na po kayong nagtuturo po? Bale, 7 taon na ako nagtuturo. Nakatatlong school ako. Sa school ko ngayon, 3 taon na ako na nagtuturo sa senior high school ng Filipino. Lahat ng school na pinuntahan ko, Filipino yung tinuturo ko. Okay po. So, bali po ang tinapos niyo po talaga ay major in Filipino po. Yun po talaga ang inyong major. Oo. Pero fun fact, major in social studies ako ng first year, second year college up to second sem. Tapos nag-shift ako ng Filipino. At yun, nagtapos ako ng Mayorya ng Filipino. Ay. Kaugnay po ng inyong kasagutan, kasi po madalas po tinatanong sa amin bilang mag-aaral sa pinili po ang major sa Filipino. Lagi po tinatanong sa amin, bakit po namin pinili ang major sa Filipino? Dahil po sa inyong sasagutan na nag-shift po kayo sa Filipino major, so naku-curious po kami, bakit po kaya? Like, ganun po. Nasagot ko na to. Actually, ilang tanong na sa TikTok.
alam niyo naman, nagtitiktok ako guro sa Filipino. Ilang tanong na kapag nag-guest speaker ako sa mga kapwa Filipino Mizor, ilang taon na rin akong tinatanong ng mga nasa paligid ko, bakit ka nag-Filipino? Ba't ka nag-ship? Bakit ka nasa Filipino? Palaging iisa lang yung sagot ko. Ang weird ba kapag sinabi ko, para siyang calling na bigla mo na lang siyang narinig na, okay, para ka sa Filipino, lumipat ka sa Filipino. And eventually, nung nandun na ako sa Filipino, akala ko kasi magsusulat lang. Tapos magsasanaysay lang. Yun lang ang alam ko. Diba? Akala ko magsusulat lang. Tapos, uti-uti, paglipat ko, minamahal ko na siya lahat ng ginagawa sa Filipino na hindi ko maintindihan kung bakit hindi maintindihan ng iba. Kaya bakit ako nag-Filipino? Kasi nung tinawag ako para sa Filipino, tinugunan ko at minahal ko yung Filipino at minamahal ko pa rin yung Filipino. Napakaganda po ng kasagot. Sa mga taon po na kayo isang guro, nais po namin kayong kumustahin. Kumusta po ang pagiging guro sa Filipino? Natatawa ko lagi na kinukumusta. Parang pare-parehas lang naman. Lahat ng guro, mapagod, mahirap, no? Salamat sa isang linggong wellness term break namin ngayon. Mapagod ang pagiging guro, maraming pagsubok, maraming hinaharap. Pero palagi naman, sa inyo, sa amin, palagi nasa isip natin ay kahit anong pagod mo bilang guro, lagi mong tatandaan na para sa bata, para sa bayan, para sa bansa, lahat ng ginagawa mo. Kaya kahit mapagod, uti-uti naman, kinakaya. Kinaya naman at kinakaya. Bakit parang dapat ako yung mga musta sa inyo? Kasi parang kayo yung hindi okay sa ano. Wala pong break. Walang break. Okay, sige. So ngayon po, dadako na po tayo sa formal po naming katanungan. Ay, hindi pa ba yun? Yun po yung Sige. Dako tayo sa formal. Ang una po Nawawala yung ni-rehearse na script eh. So, ito po ang aming unang katanungan. Ano po ang pinakamahalagang sandata sa pagtuturo ang mayroon kayo sa asignaturang Filipino? Mahalagang sandata palagi ikaw, ako mismo, tayo mismo bilang guro. Hindi dapat mawala yung tayo habang nagtuturo tayo at natututo tayo sa pagtuturo natin. Palagi nating tatandaan na kapag wala yung ikaw bilang guro, hindi mo mabubuo yung buong proseso ng pagtuturo. Siguro kung hindi ka okay pumasok, baka hindi maging okay yung maghapon mo. Siguro kung hindi ka okay pumasok, baka hindi mo na ituro yung asignaturang dapat mong paksain ngayong araw na ito. Siguro kung hindi ka okay, baka yung emosyon mo nadala ng mga bata o kaya naman naging bigat dun sa mga bata. Kaya ang sandata bukod sa lesson plan, curriculum map, andyan ang ating mga pinaghandaang instructional materials na dapat naman talaga pinaghahandaan. Mahalaga palagi yung sarili bilang sandata sa pagtuturo. Maraming salamat po sa inyong kasagutan. Ngayon, narito po ang aking mag-aral para tanong ang aming pangalawang katanungan. Ay, gusto ko yung palitan pala kayo. Nasa script po yun. Nasa script yun? Sige. Hello po, para po sa ikalawang tanong po, sa inyo pong palagay, ang pagiging guro po ba sa asignaturang Filipino ay may kalamangan, advantage, o kakulangan, disadvantage sa iyong buong karanasan bilang isang guro? Ang ganda nung tanong, yun lang muna sabihin ko. Siguro, sagutin ko siya sa aspektong ganito. Masarap bang magmahal ang sariling sayo? Kasi kapag oo ang sagot mo, ganun yung sagot ko sa akin. At bentahe palagi ang pagtuturo ng Filipino bilang pambansang wika na mayroon tayo. Sariling atin, minamahal, pinagyayabong, pinalalago. At bentahe palaging, ay tanong mo kay Mikey kasi Filipino major yan. Ano nga yung Tagalog sa ganito? Ay, yan magaling yan sa ganito. Ito na rin ganyan. Judge natin yan sa ganito. Gawin natin yan. Adbentahe lalo na tuwing buwan ng wika. Adbentahe tuwing kailangan ka. Pero ang disadvantage, paano kung hindi na buwan ng wika?
paano kung normal na araw lang at hindi na nila kailangan ng Filipino? Paano kung hindi naman sila nire-require mag-Tagalog? Yun lang siguro palagi. Kaya kapag iisipin, ang sarap magmahal, ang sarap magturo ng Filipino, napaka-adventahe na Filipino to, alam ko to, kaya ko to, magaling ako dito. Pero ang disbentahe, kung magaling ako dito, bakit ako tinatanggal sa curriculum? Bakit kami binabawas sa curriculum? Bakit option na lang kami? Bakit hindi kami palagi prioridad na nakasama lagi sa listahan na dapat nandun kami sa umpisa? Bakit wala tayo sa mga plano? Yun siguro yung disadvantaheng nakikita ko palagi. Na dapat kung ano ang wika natin, kung anong dapat pagyabungin, yun ang dapat nauuna sa edukasyon. Pero lagi tayong nasa hulihan. Pag kailangan na lang. Pag di na lang natuto yung bata. Pag mababa pa rin yung basically illiterate na mga numbers ng mga data natin na nag-gather. Pag hindi pa rin nakakabasa yung bata, saka pa lang ulit tayo kailangan. Pero paano kung hindi? Ganun yung pakiramdam niya. Adventahe na magmahal ng wika at ituro, disadventahe kapag tinatanggal tayo sa sarili nating curriculum sa edukasyon. Kayo pa. Ano ba ito mga ito? Kasunod. Sino na yung kasunod? Kasunod Para po sa ikatlong katanungan, bilang isang guro po sa asignaturang Filipino, ano-ano pong mga pangunahing hamon ang iyong kinakaharap sa pagtuturo ng wikang pambansa sa konteksto po ng makabagong panahon? Gen Z kayo. Gen Z, nasa private school ako, andito pa rin ako sa Filipino, kung saan iba na ang atake ng lengguaheng nabubuo, mga dialogo, mga dialekto, mga pinausong salita, at Ingles ang pangunahing wika sa paaralan namin. Noong una pa lang akong hinire, sinabihan na ako na English yung speaking ng mga bata. Dapat aware ako doon, dalasal, mga Englishero at Englishera. Ang bigat agad, pero sabi ko, pinili ko yung Lasal kesa dun sa public kasi mas kailangan ako dun sa private school. Kasi kung magpa-public ako, maalam na yung mga magtagalog. Pero kung magpa-private ako, kailangan pa nila ako para matuto. Dun tayo sa kailangan natin. Pagpasok ko palagi, ang bigat sa pakiramdam na una, hindi ka nila maintindihan ng sunod-sunod kasi Tagalog. Ikalawa, hindi sila makapag-express kasi nga Tagalog. Ikatlo, tinitingnan lang nila na requirement yung Filipino kasi nga Tagalog. Yun daw na ako nahihirapan kasi hindi sila sanay. Hindi yun yung kinagis na nila. Hindi yun yung buhay nila. Pero palagi kong sinasabi, kapag may binuo kang rotasyon, dasal sa Tagalog, pagbati ng Tagalog, o sabihin na natin Filipino para mas ano, dasal ng Filipino, pagbati ng Filipino, paggamit ng Filipino, uti-uti yung mga hamon na kinakaharap sa edukasyon, pakiramdam ko naman uti-uti natutugunan, uti-uti kahit papaano. Ngayon parang makikita ko, kung dati-rati sa unang araw namin pagkikita, hindi talaga babati lang yun ng magandang umaga po, binibining Mike. Ngayon nakikipag-usap na sa'yo, diba? O sa mga susunod na araw, tataas na yun ang kamay para sumagot, nauunawaan na nila. Ibig sabihin, kung nakakasanayan natin araw-araw, magiging magaan sa atin. Bakit hindi sanahin yung Filipino na ginagamit at itinuturo at inaaral, di ba? Yun lang naman yung kulang. Pagpapayaman lang at pagpapanatili ng Filipino, pakiramdam ko, yung bigat naman na dinadala naming Filipino natin, susunod kayo, natin na Filipino teacher, ang sarap kaya sa pakiramdam magturo ng Filipino kahit nakakapagod. Huwag nyo lang kaming burahin. Yun lang siguro. Para po sa ika-apat na katanungan, paano mo po nai-resolve ang mga hamong iyong kinakaharap sa pagtuturo? Ay, nasagot ko na kanina, no? Siguro idagdag ko na lang, bukod sa pagbuo ng mga rotasyon, mga plano, at mga estratehiya sa pagtuturo ng Filipino, maganda rin sigurong humanap tayo ng mga paraan kung paano pa natin maipapakita yung pagmamahal sa Filipino. Ako ginamit ko yung TikTok para makapagturo sa TikTok, makapag-promote sa TikTok. Siguro doon yung ako nakita sa TikTok. Marami sa mga Filipino majors, Filipino teacher, doon ako nakikita sa TikTok. Ginagamit ko siyang oportunidad para makita nila na, ay, si Binibining Mikey kahit nasa private school, mauhusay yung mga mag-aaral nito.
Pero yung likod nun, sa husay ng mga mag-aaral, may bigat kasi sa proseso ng pagkatuto. Pero dahil nakikita lang nila yung mga tagumpay, ay, ang galing ng mga bata, ay, sumasagot yung mga bata. Ibig sabihin, nagtatagumpay ako sa pagtuturo sa Filipino. Ibig sabihin, natutugunan ko yung hamon sa Filipino. Yun lang. Para po sa ikalimang katanungan, ano-ano pong mga estratehiya ang iyong ginagamit upang maganyak ang mga mag-aaral na makilahok sa klase at mapaunlad ang kanilang pagkatuto? Ang hirap nito, I'm handling, nag-English na siya, di ba? Tina-translate kasi lagi doon. Umahawak ako ng senior high school. Galing ako sa kolehiyo, Southern Luzon State University, papunta ng De La Salle. Yung pagbabago sa pagtuturo, kasi pag kolehiyo na, bigay mo lang yung gawain, magre-report yung mga yan, magdagdag ka lang. Pero ako nagtuturo ako ng prof ako. Hindi ako pumapayag na bata lang, no? Bigay mo yung gawain, magre-report yan, magtuturo ako. Tapos okay na, medyo nonchalant lang yan kasi maraming iniisip ang mga college. Pagpunta ko dito ng senior high school, na puro Ingles, na ang baba-baba nung attention span nila, sabi ko kailangan kong gumawa ng pagbabago. Sa buti na lang, bahagi ako palagi ng non-government organization, which is the Rotaract. Bahagi din ako ng BKTK Bayan ko, teacher ko program ng Angat Pinas, Angat Buhay. Yung mga estratehiyang binubuo nila at itinuturo sa amin at ginagawa ko mula sa UP, Ateneo, De La Salle, pinagko-combine ko sila lahat, tapos gumagawa ako ng bagong forma. Kaya madalas, gumagawa ako ng mga pananaligsik na material. Bumuo ako ng TikTok bilang supplemental na kagamitan sa pagkatuto. Gumawa rin kami ng mga document na magpapabilis ng pagkatuto sa pananaligsik. Bumubuo rin kami ng mga module para mas maganyak yung mga mag-aaral. Sabi ko, itong mga binubuo kong materyales na pinapresent ko palagi sa research, hindi lang dapat yung sa school ko yung makinabang at sa room ko, dapat yung nasa labas din. Bukod dyan, sa mga material, palagi akong papasok. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero hindi ako nagagalit sa mga bata. Papasok ako, ang mindset ko lang pagpasok ko, dapat masaya ang Filipino. Kahit alauna yan, oras de peligro, dapat masaya ang Filipino. Kung kailangan kong, handa na ba kayong matuto mga bata? Kung kailangan ko magkwento, magkukwento ko. Kung kailangan ko magdala, okay, ngayong araw na ito, ang gagawin muna natin bilang motibasyon ay talasalitaan. Hindi naman bahagi dapat na. Pero kailangan mo mag-effort. Kasi kailangan mong tugunan yung pangangailangan nila, estratehiya, para makita nila na habang natututo sila, nag-e-enjoy din sila. At bukod dun sa estratehiya na yon na may mga instructional materials, pagganyak, pagiging bibo sa klase, pero okay lang naman magalit ha, pagiging bibo sa klase. Alam ng bata ko, pagpasok ko, pag sinabi kong magtuturo ako, lahat yan magsasara na ng MLBs, which is the iPad and the laptop. Wala sa school na paper, lahat sila nakagadget na. So pag nagsabi na ako ng magtuturo ako, nung unang araw namin, hindi pa nila alam yon. Pinaliwanag ko muna. Pag sinabi kong magtuturo ako, sarado lahat ng gadget. Kung gusto mo mag-take notes, magsulat ka. Kung ayaw mo, makinig ka. Yun lang naman. Tapos na tayo doon. Every time pagpapasok ako, magtuturo ako, sarado na lahat. Pero pag sinabi kong aktibidad tayo, alam nila na mag-aaktibidad. Nasasanay ulit, babalik ulit ako dun sa estratehiya na yun. Paulit-ulit lang. Huwag natin susukuan. Kasi pag paulit, di ba nga, kapag meron tayong crush, kapag naman sinusundan natin palagi, di ba? Nakukulitan din naman sa atin hanggang sa magustuhan tayo. Aagree kayo, ganun din sa pagtuturo. Pagbuo ng materyales, pagganyak, motibasyon, pagbibigay ng instruksyon na maayos, paulit-ulit hanggang sa masanay sila. Higit sa lahat, ito yung palagi kong sinasabi. Ang pinakamabisang estratehiya sa pagtuturo ng Pilipino, matuto ka sa mga bata. Kung ano yung nais nila. Ako lagi akong, ito yung panuntunan sa Filipino, ito yung gagawin natin sa Filipino. Usually, unang araw yan, di ba? Sasabihin mo yung rules mo. Tapos pagkatapos ko lahat sabihin, ito na yung litanya ko sa kanila. Ano naman yung rules nyo para sa akin? Laging magaan, laging salit-salit, laging merong say yung bata. O pagkatapos nun, ito yung gawain nyo, isusumiti sa kailan nyo gusto para mag-meet tayo halfway. Laging kasali yung bata, lagi ka dapat matututo. Yun yung pinakang sigurong estratehiya na dapat matutuhan ng mga guro. Mag-adjust din tayo sa mga bata habang nag-a-adjust sila sa atin. Yun lang. Ang haba, sorry.
Para po sa ika-anim na katanungan, sa iyong pananaw, bakit kaya may kakulangan pa rin sa mga guro sa Pilipinong gayong nasa mismong bansa na tayo? Bakit kayo nag-Pilipino? Hindi ako mag-filter ha. Gusto kong sagutin ito sa pinakang nakikita kong suliranin natin sa Pilipino. Ang dami pa rin, actually hindi lang to sa Pilipino, ang dami pa rin kulang na guro sa Pilipinas. Palagi nating naririnig sa balita, kulang pa rin sa pampublikong paaralan na ganitong libo ng mga guro. Pero ang daming gurong walang trabaho. Tama. Kung babalikan natin ang kasaysayan, hindi ganun kabigat ang ating licensure examination for teachers. Yung iba nga, kopong-kopong na panahon, hindi na nag-exam, nagtuturo. Pero mas mahusay kaysa dun sa mga nag-exam. Hindi ko naman sinasabi, hindi kami mahusay Ang ibig kong sabihin, pabigat ng pabigat yung hinihingi natin sa mga guro, pahirap ng pahirap makapasok yung mga guro. Nagparangk ako, 2023. Ang goal ko ay makuha yung rank 1. Yun lang yung goal ko. Ang weird, sige na, okay. Pero doon akong weirdo. Gusto kong makita kung kaya ko yung standard ng Department of Education. Kasi bakit ba tayo nagguro? Para mag-public, mag-DepEd. Yun yung goal. Yun yung dahilan ng lahat ng ito kung bakit tayo nagpapakahirap sa talasalitaan, bigyan ng kahulugan itong salitang ito ng 50 kahulugan, sanaysay, ulit-ulit na pananaligsik, at maraming pakitang turo. Ang goal ay makapagturo sa pampublikong paaralan. Pagkatapos ko, pagod na pagod ako. Yung kay Katrina, pagod na pagod ako. Pera pa lang sa papel, panahon mo sa pagpila, 'di ba? Tapos yung pagpunta mo doon, demo teaching ka, may interview ka pa, may exam ka pa, babalik ka pa, mangungumusta ka pa, ipapatawag ka, hindi pa yung final result, babalik ka pa ulit para sa points mo. At the end of this rank, nakakuha ako ng rank 1 sa DepEd ng Lucena. DepEd, diba? 2023 pa yun, wag kayong okay. Diba? So ito na yung chance ko. Pero aminin natin, pagkapasok natin ng rank na yun, maghihintay ka pa ng tawag. Walang tawag, walang trabaho. Walang position sa school, walang trabaho. Ano ba ako? Anak ba ako ni Mayor? Kamag-anak ba ako ni Congressman? Diba? Meron ba akong kilala dun sa DepEd? Sorry ha, pasensya na. Gusto kong paniwalaan na walang politiko at bias ang Department of Education. Pero sorry na, may kakilala ako, kabatch ako, kaibigan ako. Ito talaga yung nangyayari. Sabi ko, 2 buwan na simula nung nag-rank 1 ako. Gusto kong i-share tong kwento kasi ito yung sasagot sa tanong nyo. Kasi 2 buwan simula nung nag-rank 1 ako, walang tumatawag. Tapos nangyari, si De La Salle Santiago Zobel, nag-hiring sila, ipinasa ni Ma'am April to sa GC namin. Sabi ko, sige try natin kasi sumubok din ako sa ilang school sa Lucena, medyo mababa yung bigay talaga ng private school sa lugar namin. Hindi kayang tustusan kasi nagdo-doctor of education ako. Hindi ko kayang tumigil. May sakit tatay ko, may bills ako, nag-aaral ako, hindi kaya. Trinay ko. After na nag-demo ako, hindi naman siya on the spot. Parang 6 process yung dinaanan ko doon. Ano ba naman to sa pagpila ko sa DepEd? Pagkatapos kinongrats na nila ako, pinaliwanag na nila kung paano yung lahat-lahat. August na, nagbubuan ng wika na kami sa De La Salle, nang tawagan ako ng DepEd. Na pagbati, maaari na po kayong mag-report? Mag-report? Unang problema natin yung pagpaparang sa education. Ikalawa, paghihintay ng tawag. Ikatlo yung sweldo. Sige nga, kung hinintay ko sila, 2 buwan yun, di ba? Tapos pagkapasok ko doon, 3 buwan bago ibigay yung sweldo. 5 buwan, halos magkakalahating taon ako naghihintay para magkapera pagpasok. Oo, sabihin nating malaki yun. Pag bumagsak talaga makakabili na ako ng motor nito, laptop, ganyan. Pero tumitigil ba yung bills natin? Yung responsibilidad natin sa buhay? As mahirap, hindi. Yun yung sagot ko. Ikatlong problema natin yung sweldo. 'Di ba? Ika-4 na problema, siguro ito yung nakikita ko sa mga kwento na lang to, hindi ko pa naranasan ng mga ako na lang hindi pa public sa aming circle of friends ng college. Pag una ka at bago ka, andun talaga yung nila, culture na ikaw lahat, sa'yo lahat, bigat lahat. Parang sabi ko,
Alam kong kailangan nating matutuhan yung structure, style, at lahat ng patungkol sa education at yung kung nasaan kang institution. Pero pahirapan, parang hindi ako agree doon. So yun yung nakikita kong ika-apat na dahilan. Yung kultura sa public, sana maputol na. Hindi porke matagal ka, hindi porke matanda ka na, kailangang ibigay lahat sa'yo. Ang respeto, tandaan niyo to ha, ang respeto ay inaani. Hindi lang yan sinasabi. Irespeto mo ako ganito, ganyan. Bakit? Hindi sa pagiging bastos. Pero kung binabastos ka, bakit mo siya igagalang? Yun lang. Medyo mabigat ako dito kasi, sorry na. Yun yung nakikita ko sa ranking natin. At ikalawa, siguro, bukod dun sa mga proseso, mahaba-haba to ikat-cut nyo na lang to. Bukod dun sa proseso, nasan yung budget ng Department of Education? Sa kahulihang tala natin, ilang libong inaasahang paaralan na aayusin, pero 22 lang yung naayos. Kung bibigyan natin ng pag-aaral ito at imahinasyon kung magawa lahat yung pinaplano, ang dami sanang batang nag-aaral na hindi na namin kailangan umakyat ng bundok para lang makapagbigay. At sa huli pa nitong balita, nung sa Showtime, kung medyo updated kayo kay Vice Ganda, na nag-donate siya dun sa probinsya ni Hart, 67,000 yun para sa paaral. Nagalit pa yung mayor kasi para daw nabastos sila pa yung nagalit no kasi nag-donate si Vice, sinabi niya na hindi okay yung school doon. Parang pag tumutulong ka ngayon sa Department of Education tapos nakita yung mga butas, problema pa rin, no? Ang problema sa atin, hindi umuupo bilang Secretary of Education ay guro mismo. Yun lang. Paupuin niyo yung guro, yung nakaranas, yung umibaba para maranasan nila kung paano talaga yung tamang proseso at mga tamang plano. No, proseso ng ranking, budget ng DepEd, at curriculum mismo ng Filipino. Papunta na tayo saan? Pasalamat sa school ko, hindi kami nag-adapt ngayon ng bagong curriculum ng matatag, next school year pa. Pero kung oo, meron na tayong Filipino sa singing sports. Meron na tayong arts and design na Tagalog na binabasa ko yung curriculum. Hala, dito sa sports, Filipino sa sports, ang gagawin pala nila, magsusulat ng editorial. Which is project lang ng bata. Hindi siya isang curriculum. Patawad naman. Tapos dun sa singing, ano yun? Yung arts and design na Tagalog. Sining at disenyo, binasa ko ulit yung curriculum. Gagawa naman sila ng exhibit na pwede namang proyekto ng bata. Huwag yung tanggalin yung binibigay natin sa mga mag-aaral na Pilipino pagbasa, pagsulat, para naliksik. Pilipino sa piling larang. Yun yung kailangan nila. Kasi kahit antok na antok tayo doon sa konstitusyon na yun, di ba? Ng 1987, section 6 to 9, ang hirap-hirap. Aminin natin na kailangan siya ng mga bata. Yun yung lagi nating problema sa edukasyon. Sobra. Siguro kung matutugunan to lahat, ay, kahit dito na lang ako, hindi na ako aalis, hindi na ako mag-aaral, okay na ako. Gusto ko lang naman magturo Pag nagtuturo na ako, okay na ako. Pero yung makikita mo yung mga problema, parang, nakakaloka to dahil. Parang hindi ko kinakaya. Kaya nga ako, nag-iingay ako sa TikTok, nagpo-post ako ng lahat ng balita, kung ano-ano mang patungkol sa edukasyon, para sana kahit papano, matap-top sila ng konti. Meron tayong invitation sa ACT Party List, uma-attend ako ng mga webinar invite sila sa akin for teachers. Meron tayong invitation sa mga organization ng teachers. Meron tayo for queer, safe spaces. Meron tayo sa mga Filipino. Meron tayo sa baybayin. Siguro sa pamamagitan ng mga ganito, sana gawa tayo konti-konting hakbang. Baka marinig pa tayo. Hindi na ako nag-arali ha. Atensya na. Ayun lang, sorry na, ang haba. Maraming salamat po sa inyong makabagdamdamin niyo sa agitan ka. Nais ko po kayong tanungin, ano pong inyong maipapayo sa mga katulad naming guro sa hinaharap sa asignaturang Filipino? Ba't kayo nag-Filipino kasi? Kakaloka naman kayo. Siguro, una muna maraming salamat sa pagpili ng major in Filipino. Nagulat ako pag bumibisita ako sa school, nag-guest speaker ako. Ang dami pa rin ang bilang ng kumukuha ng Bachelor of Secondary Education major in Filipino. Maraming salamat sa pagpapatuloy.
Ako simpleng estudyante lang ako dati, alam to namang bago ako makarating dito, simple lang ako na talaga nangangarap lang matuto at maituro ang Filipino. Salamat sa pagpapatuloy. Hiling ko lang, bago ako magbigay ng payo, na sana kapag pinasok nyo na yung mayorya sa Filipino, huwag kayong aalis kapag pagod kayo. Huwag kayong tatakas kapag ayaw nyo na. Huwag nyo isisisi sa curriculum, huwag nyo isisisi katulad ko na ni Nisi, no? Huwag nyo isisisi sa institusyon, sa mga guro kung bakit ang hirap ng Filipino. Kasi pahirap ng pahirap yung Filipino. Parang pakiramdam ko, nagiging mas makabuluhan yung saysay ng pag-aaral natin sa Filipino. Iiwan ko to sa inyo. Kapag binabato kayo ng maraming bato, masasakit na salita, di ka makakatapos, Pilipino, madali lang yan, ba't yan pa yung kinuha mo? Ay, nag-teacher ka lang naman. Di ka maganda, di ka magaling, pabida ka, bibo-bibo ka. Ay, sa una lang yan, tapos hindi ka na makakarating sa mas mataas pa. Kapag maraming batong bumabato sa'yo, huwag mong pulutin at ibato sa kanila pabalik. Kunin mo lahat yung bato, gawin mong stepping stone, tungtungan mo isa-isa, at patunayan mo sa kanila na hindi ka ganun, na may mararating ka, maganda ka, mahusay ka, makabuluhan yung inaaral mo para sa Pilipinas, ambag mo yan sa Pilipinas, marami kang batang matutulungan, at malay mo itong mga batang ito, magiging presidente, mayor, artista, at kung saan-saan pa makakarating, dahil yun sa'yo. Tungtungan mo isa-isa, gawin mong stepping stone. Pag nandun ka na sa dulo, hindi sinabing bumalik ka para ibato ulit sa kanila. Pag nasa dulo ka na, kunin mo ulit yung mga bato, ibigay mo naman sa iba para sila naman yung tumungtong doon para sa pangarap nila. Ipagpatuloy ang Filipino. Ikaw ang wika ay ikaw, sa'yo nakasalalay ang Filipino. Itong mga ganitong paanyaya, palagi akong tumatanggap kapag kaya ng schedule. Sorry na kung kakagising lang, kung nasaan lang akong bahagi, no? Oo, palagi akong tumatanggap kasi sabi ko, simple man to, itong usapan natin, maging ito man ay isang asignatura lang o gawain, pakiramdam ko malaki yung maibibigay nito para sa Filipino, kaya hindi ko ito inaayawan sa lahat ng pagkakataon. Magpatuloy sa major in Filipino, kapag nakapasa na, at kapag kailangan nyo ng reviewer, mag-chat ulit kayo sa akin para mabigyan ko kayo para sa Filipino. O, balik kayo sa mga dapat balikan kapag teacher ka na sa Filipino. Lagi nyo tatandaan ha, ang major natin ang pinakakailangan sa Pilipinas. Yun na. Alam talaga. Maraming Okay ba salamat wifi po. ko? Hindi ko masyado matansya yung wifi ko eh. Naririnig niyo naman ako. Okay. Nais po naming magpasalamat sapagkat, di po, seryoso po, opo, ito po ay kahingaan sa aming kurso, ngunit, kumbaga po, ang nangyari po ngayong gabi ay mas malalim pa doon. Kumbaga, mas nabigyan niyo po kami ng mas malalim na dahilan upang magpatuloy. Wala po yun sa script. Pigilan niyo ako. Ang lalim niya magsalita ng Filipino sa interview. Ay, kilala ko kayo. Malalalim kayo magsalita sa interview kapag kaharapan teacher. Pero bakla kayo. Gayling mo kayo. Oo, ganyan kayo mag-isip sa personal. Kala niyo, ha? Ganyan kayo mga Filipino major. Pero maraming salamat. Maraming salamat sa ganitong opportunity. Thank you po. May Oh, ano pa nakalagay sa script mo? Wait lang po. May sabihin po kami. Maligaya. Magbibilang lang po. 1, 2, 3, go! Maligayang araw ng mga guro! Late lang po. Pero abot pa naman po. Maraming salamat. Punta po kami dyan. Sa Iloilo? Nasa Iloilo ako. Ano po, Oh, wala nang script. Wala nang nakasulat dyan. Meron pa po. Meron pa. Hindi po, nais lang po naming itanong, dahil gusto po naming magbigay po ng simpleng pasasalamat.
Nais po namin sanang hingin po ang inyong address kung maaari po para po maipadala po namin ang aming simpleng regalo. Wow. Ay, gusto ko yung alak para babarik. Gusto ko yung mga gayon. Kasi kailangan po namin diyan. Hindi. Kahit wala na. Okay lang ako. Hindi po, Masaya ako sa mga ganito. nais po namin magbigay ng simpleng regalo at para po maitabi po kayong galing sa amin. Ayaw ko isusumbat niyo yan sa akin. Binigyan ka namin ng feeling Michael ng ganito. Hindi po baka Hindi, maipost pa po kahit kami. Kahit wala na. Pero kung talaga, kahit sa school na lang, dala sa Santiago Zobel, sa Imos, Cavite. Oo, doon nagpapadala yung mga ano. Kami po magde-deliver. Apo, makikita Kayo ba? Sige, sabihan niyo ako kung kailan kayo pupunta ng school, tapos ipapa-welcome ko kayo sa mga security guard. Sabihan niyo ako. Dapat naka-red carpet. Ay, Ay! Tapos na-content Ipa-share niyo ako sa school niyo. Wala ba kayo dyang activity? Ba't di niyo ako kinukuhang speaker dyan? Parang gusto ko sabihin po pumasyal namin. dyan. Oy. BSC main po. Sige, ako naman papasyal dyan sa Batangas. Hanapin niyo kami, ma'am. Hanapin niyo kami. Hanapin ko kayo Yung ang gulo po sa akin na habang nasa bakasyon ako sa Iloilo, hanapin ko lang po. Sabihin nyo lang po yung mga cute pong nag-interview. Nag-white pa talaga kayo lahat ba? Dapat pala nagputi ako. Wala po naka-uniform na kami lahat eh. May pasok kayo kanina? May pasok kayo? Meron po. Intrams. Diyos ko, nakakapagod. Buti na lang nasagot ko agad kung hindi mamaya pa tayo. Oo, thank you po. Maraming salamat po talaga sa Maraming salamat. Salamat sa inyo. Ano, magpapaalam na ba tayo sa isa't isa? Hindi po. Pwede po hanggang mamaya po. Pwede naman kung kayo yung mag-aayos ng kinikritik kong 3 pieces, tapos kayo yung mag-ayos ng... Mag-picture tayo. Baka po maipost Hello, po bigla nag-ayos, no? Tsaka nag-video kayo dyan. Joke lang po. Meron, ito, kanina pa. Bati muna kayo, isang mapagpalayang araw. 1, 2, 3, go! Isang mapagpalayang araw! Mga nanggambala po sa akin. Okay, I-repost ko yan. I-repost mo yan. Maraming salamat. Picture tayo, picture. 1, 2, 3. Kala, mga hindi asang-asa sa mga ano nila. Isa pa. 1, 2, 3. Mga postura ng mga naloko. sabi na kayo. Isa na pa. Sabage. Thank you. Gusto niyo ba sumama dito? Kasi wala akong kasama, malawak pa yung ibaan. Magkabay na po kami. Alam mo, nasa kabilang kanto lang no? Oo nga. Sige, hanggang sa muli nating pag-uusap at kung magkita man tayo. Maraming salamat ulit mga Major in Filipino. Maraming salamat. Salamat sa pagpapatuloy. Paalam. Salamat. Salamat po. Thank you po. Uy, nag-screenshot ba? Oo. Nag-screenshot naman. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Video naman. Bye-bye. Oh my God, naiyo! Salamat, Lord. Ang galing naman.